Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang XRP investors kung saan ayon po sa kanya ay nawalan po raw siya ng thousands of XRP na tokens sa kanyang Ledger wallet. Ayan, hindi po ito parang kung totoo po ito ay parang hindi na po magandang gumamit ng Ledger wallet. Yan, si Ledger Wallet pa naman ang pinakasikat at mostly recommended ng napakaraming mga crypto enthusiast na gamitin na yung rini-recommend nila na pinakaligtas na hardware wallet. Kung totoo po yung claim ng isang investor na ito. Ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay papala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, baka naman maling XRP ledger or kasi may mga na-crack or na-hack na mga ledger wallet. At kung pag yan po yung nabili natin ay ayan, yung mga linalagay po natin dito na mga crypto assets ay talagang mananakaw yan. Kaya kung pag bibili po tayo ng ating ledger wallet ay dapat ay ito ay bibili natin sa mga legit na mga seller. An XRP community member, Tall Dallas Girl, recently talked to X to report a significant loss of 17,000 XRP. Yan, ang laki pa naman ng kanyang XRP token due to an alleged hack that affected her Ledger wallet. Ayan. Her narration revealed that the unfortunate incident began when she installed the latest Ledger firmware from desktop on September 29. Ayan, mayroon po pala siyang in-install dito na yung latest Ledger firmware. Ayan, she claimed that her wallet got compromised with her balance drained a day after she installed the update precisely at yan. Hindi natin alam, baka naman mali or baka yung kanyang in-install na Ledger firmware ay mula sa isang peke na website. Ayan, or peke na source. Sabi niya dito, ayan, yung kanyang official na tweet dito, hack installed a Ledger firmware. Ayan, hack, at ayan, yung kanyang kung kailan siya na-hack. All XRP was drained. My device was not attached to my computer and my computer was not on. Ayan. Kawawa naman siya. Nawala yung naglaho yung kanyang 17,000 na XRP token. She said her Ledger device was not connected to her computer and her computer was not off during the hack. According to her, Ledger had not responded to her at the time she took the case. Ayan, kung yung makakasagot talaga rito ay yung mismong si Ledger. Ayan, kung paano nangyari ito. Ayan. Data from Bitom confirms that the address alleged to be involved in the hack received 17,495 XRP on September 30. The address sent the assets to HitBTC less than 30 minutes later. Notably, the address was activated at the time the transaction occurred. Ayan. Yung hacker ay linagay po niya dito kay Bitom. Pagkatapos ay linipat po niya kay HitBTC. Community reactions. Ayan, hindi maiwasan ng community na magkaroon ng reaction sa nangyari na ito. Ayan, sinimot yung kanyang XRP token. When fellow community members inquired about the source of her Ledger device and how she stored her recovery phrase, Tall Dallas revealed that she purchased the device directly from the Ledger wallet. Ayan. Binili naman po pala niya yung kanyang Ledger wallet mismo sa official website ng Ledger. Kaya yan, nakakapagtaka talaga kung paano nangyari yung hacking na ito. Kailangan talaga ng masusing pag-iimbestiga rito kasi ayan, delikado po yan. Maraming mga users ang Ledger wallet. Kaya kumbaga mukhang maraming matatakot dito. Kaya sa tingin ko ay hindi naman papayag si Ledger wallet na ayan, palampasin na lamang ito ng the need for security.
Ayan. Kung pag ganyan nga na nahahack ang Ledger Wallet, ay talagang kailangan nila na mas pagtibayin yung kanilang security system. Yan, similar case occurred in August while another XRP investors claim to have lost all her assets due to a ledger hack. Ayan, meron na naman po palang isang investor na nabiktima ng hacking gamit ang kanyang ledger wallet. Kaya ayan, mukhang nakakatakot na po pala na gumamit ng ledger wallet. Parang hindi na po ito ligtas na gamitin. Ayan, may mga nahahack na. Kaya, ayan po, ito po yung mga dapat nating best practices na dapat po nating gawin. Only purchase a hardware wallet directly from the original dealer. Ayan, yan naman po yung ginawa ng mga, yung ayon sa isang investors, binili naman daw po niya yung kanyang Ledger wallet sa mismong sa official website ng Ledger. Pero ayan, ngayon nga may mga hacker na gumagawa talaga ng mga website na rin na kamukha ng original na website ng mga yan yung mga talagang legit kinokopya nila. Kaya yung mga i-verify po natin maski sa mga website ay i-check natin kung tama yung mga URLs. Never share your seed phrase, not even with the supposed support team. Yan, wag po nating i-share yung ating seed phrase. Kahit na yung mga support team na kahit sino pa dyan ay wag natin i-share yung ating seed phrase. Download updates exclusively from the official website. Keep your recovery phrase securely offline. Yan lamang po yung mga apat na simpleng paraan para i-secure natin yung ating Ledger wallet. Kaya yan yung sa aking lamang dito, sa aking sariling opinion lamang dito ay yung biktima po rito ay malamang ay nag-download siya ng kanyang yung firmware update niya sa peke na website ng Ledger. Yan, katulad yung nangyari kay Mark Cuban. Yan, yung kanyang siya ay nag-download ng peking MetaMask na application. Yan, talagang yung kanyang napuntahan na website ay kamukha talaga ng website ng MetaMask. Kaya, ayan, nag-uumpisa po talaga yan sa website, yung website na binubuksan natin. Ayan, dapat i-double check natin yung mga URLs. Ayan, kung tama ba talaga. Kaya, ayan, dyan po sa tingin ko nag-uumpisa yung mga hacking. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.